Sa nakaraang nating video ay napag-usapan natin ang patungkol sa Iwahig Penal Colony, kung saan ang mga PDL o Persons Deprived of Liberty ay pinagsasaka na ng kanilang makakain ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Marami ang mga natuwa, ngunit ang mas nakakagulat ay dulo lamang pala ito ng malaking bloke ng yelo dahil may mas dambuhalang proyekto pa pala ang gagawin sa loob ng Iwahig. January 30 noong nakaraang taon, ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA at Biocor ay pumasok sa isang Memorandum of Understanding para sa dambuhalang proyekto na magiging isa sa pinakamalaking legasiyang iiwanan ng Marcos administration. Kung ano ito, yan ang ating pag-uusapan makalipas ang maiksing paalala. Mga minamahal naming kababayan, tayo ay makakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood, pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Maraming salamat po. Opisyal na tinatakan ng PEZA Director General Tereso Panga at Biocor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang kasunduan noong January 24, 2025 na naglalaan ng paunang lugar sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan para sa pagtatayo ng dambuhalang proyektong ito. At nitong Mayo lamang ay inaprubahan na ng Board of Director ng PEZA sa pangunguna ng chairperson nito at DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque ang Palawan Mega Ecozone. Tama po ang inyong narinig, magkakaroon ng Mega Economic Zone sa Palawan sa loob ng Iwahig Prison and Penal Farm. At ito ang pinakamalaking ecozone sa Pilipinas. Itinuturing na isa sa pinakamahalagang proyekto sa ilalim ng Marcos administration. Ang pagdevelop sa lugar ay ang pagsasanib puwersa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at ang Bureau of Correction, kung saan ang mga lupain ng Biocor na hindi ginagamit ay gagawing trabaho na lilikha ng eco-friendly industrial estate. Ang Palawan Mega Ecozone ay ipapatayo sa lawak na 28,000 hectares sa Iwahig Penal Colony ng Biocor sa tabi lamang ng Puerto Princesa City. 4,000 hektarya ang paunang gagawin o Phase 1 para sa conversion ng aprobadong Palawan Mega Economic Zone. Bukod dito, ang pagbibigay ng pre-qualification para sa deklarasyon ng 4,000 hectares sa Barangay Montebel at Santa Lucia, Puerto Princesa City, Palawan ay inaprubahan na rin para sa development. Ang Palawan Mega Ecozone ay bubuhayin nito ang BIMP IEGA o ang kalakalan sa pagitan ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines at East Asia Growth Area. Ang Palawan Mega Ecozone ay isang agarang tugon sa mga tagubilin ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtataguyod ng mas matibay na ugnayang pangkalakalan sa mga miyembro ng ASEAN. Para sa Technical Working Group ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, National Water Resources Board, Department of Agriculture, Department of Economy, Planning and Development, Palawan Local Government Unit o LGU at ang Palawan Council for Sustainable Development na inaasahang magpapabilis sa mga dokumentong kinakailangan. Target ng PEZA na makumpleto ang mga kinakailangan na regulasyon sa taon na ito bago ito isumite sa Office of the President para sa proklamasyon. Ang Palawan Mega Ecozone Project ay inaasahang lilikha ng mahigit na 480,000 na direktang trabahante. Ibig sabihin, hindi na sila dadaan pa sa mga agencies. Makikinabang hindi lamang ang mga Palawenyo, kundi pati na rin ang mga PDL
o persons deprived of liberty at sa buong Western Visayas at Sulu Region. Ganito kalawak ang naturang Palawan Mega Ecozone. Ayon pa kay Director General Panga, nakikipag-usap na din ang PEZA sa mga Malaysian at Indonesian companies na nauna nang nagpahiwatig ng kanilang interes sa pagtatatag ng kanilang presensya sa bansa bilang bahagi ng kanilang mga supply chain. Para suportahan ang misyon na ito, pinapahusay palalo ng PEZA ang mga proseso ng pag-aproba tulad ng digital transportation at pagpapabilis ng Ecozone development. Mga aksyon na magpapatibay sa tiwala sa pagtupad sa taunang mga target sa pamumuhunan at pagpapalakas ng pag-usbong ng Pilipinas bilang nangungunang manufacturing and innovation hub sa rehiyon, gaya ng nasa isip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang Palawan Mega Ecozone ay nakatakda ng iproproklama sa loob ng taon na ito at magiging operasyonal bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa taong 2028. Dagdag na kaalaman, marami ang nagtatanong kung sino ba ang mga PDL o Persons Deprived of Liberty ang nagtatanim, nagsasaka at magtatrabaho sa loob ng iwahig, at kung hindi ba sila mapanganib? Ayon sa aming pagsisiyasat ay sila yung mga PDL na nakatakda ng lumaya, mga PDL na mababait at mga PDL na may pagkakataon pa na mabigyan ng parol at mga PDL na kabilang sa minimum security inmates. Habang sila pa ay nasa loob ay inihahanda na sa kanilang paglaya para kapag nakalabas na sila ay hindi na sila babalik pa sa dati nilang mga lisyang gawain. At hindi na din magiging sakit ng ulo kundi tutulong na sila para sa pag-asenso ng ating bansa. Habang ang mga medium at maximum security inmates ay bantay sarado naman ang kanilang kulungan. Ang mga high profile ay nasa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Suportahan natin ang gawang Pilipino. Suportahan natin ang ating mahal na Pangulo. Mabuhay ka, Pilipino! Mabuhay ka, Bagong Pilipinas! Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!